Sabado, lilipad na po ang Banateros, ang PDP, ang Team Suka sa Hong Kong. Kita-kits po tayo dyan, Hong Kong. Sana masuportahan nyo po ang buong Team Suka. Isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ito po, ipakalat po natin sa lahat po ng mga PDP supporters, mga DDS supporters at sa lahat ng Team Suka supporters. Huwag kakalimutan, kung gusto ninyong maging presidente, ang next president ay si Vice President BP Sara. Etong buong PDP, kailangan straight po iboto natin. Vote straight, wala kayong ilalagay dyan sa Team Rugby. Diyan sa mga takot magpa-drug test, diyan sa mga sumusuporta sa mga takot sa mga drug test. Okay po? Kung lang naman, talagang sa tingin ninyo, ang makakatulong sa ating bansa, sa bansang Pilipinas at ang kanyang pagiging presidente, itong si Inday Sara. Kung gusto ninyo, dahil kung siya ay mai-impeach, hindi na po siya pwedeng tumakbo kahit barangay captain. Okay? Kaya, importante po, vote straight PDP. Lahat po sila. Huwag kayong magsisingit ng galing kay Marcos. Okay? Baka malusutan tayo. Pwede po sa iba. Basta sa tingin ninyo, hindi pipirma. Kasi siyam lang po ang PDP. Pwede kayo maglagay ng 3. Basta sa tingin ninyo, kakampi sa Duterte, doon po tayo. Dahil ang pag-asa po natin ay ang maging presidente, ang next president po, ay galing sa mga Duterte. Simulan natin ito. Yung unang-una, yung pinakamalinis na congressman at pinakamatapang na congressman, si Barbers. Pakinggan natin. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang Sinungaling! Hindi daw niya kinagulat pero ang reaction niya kakaiba. Ikaw, Barbers, napakasinungaling mo talaga. At the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Ay, kahapon nalaman. Pero merong balita kumakalat sa Facebook, hindi ko nasasabihin, pero kung sino nagsabi nito, pinaimbestigahan mo pa raw kung totoo ba yung bali-balita na ikaw nga ay dinimanda ng libel. Kung eto, halatang-halata itong mama na ito, natatakot na. Kasi bakit? Kumbaga sa isang isda, matapang sila kasi nasa dagat. Di ba? Nakita na kayo ng isda, ng pating, matapang sa dagat. Teritoryo nila yun Ang lakas nila patawag yung mga leon. Oy, kayo mga leon, dito kayo sa dagat. Dito tayo. Patunayan ninyo, tapang ninyo, may pagganong-ganong pa ito mga congressman. Ngayon, idinimanda. Idinimanda ng leon. Sabi niya, hindi. Dito tayo mag-usap. Sa ibang lugar, hindi sa dagat, hindi sa lupa. Saan? Dito tayo sa bundok. Naku, patay sila lalo. Kasi bakit? Hindi nila teritoryo yung bundok. Hindi nila kayang lagyan yung korte. Hindi nila kayang takutin yung korte. Hindi sa ilalim nila ang korte. Ito mahirap dito. Patawag kayo ng patawag kasi in aid of legislation nang bibintang ka agad. Ngayon, panik-panik ka. Siyempre, hindi mo aaminin. Pero tingnan nyo. Tingnan nyo sagutan nito. Alatang natakot. Ang mundo nga naman umiikot. Kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment. Nako, siya pa raw ang may pure harassment. Kakaiba talaga to si Barbers. Di ba? Siyempre takot.
Alam mo kung ako, kunwari ako si Barbers, ha? Kung ako talaga hindi takot at ako congressman, tapos ganon, hindi na ako magre-react ng ganon. Sasabihin ko lang, sige, see you in court. Bakit? Alam mo marami kang ebidensya eh. Alam mong dapat mo lang talagang ipatawag itong mga vloggers na ito. Pero the fact na, alam mo, ito ay pure harassment sa vloggers. Pagdating sa korte, paano mo ipapaliwanag? Sa korte, hindi pwedeng pasigaw-sigaw. Sa korte, wala kayong immunity. Nagkamali ito. Sinabi niya sa media. Hindi doon sa kung saan meron silang immunity. Meron kasing lugar na pwede silang magsalita na hindi sila pwede idemanda. Nagsalita sa press con, sa media, na pinagbintangan yung mga vloggers ng Pogo vloggers saka mga narco vloggers. Dinalibel siya ngayon. Doon ka magpaliwanag sa korte. Sa barangay ka, chief. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. As early as now, kailangan na po, agresibo na po ang Team Duterte. Hindi na pwede, tayo na lang lagi ng tayo pinapatawag. Atake rin tayo. Hindi po pwede. Kung talaga tayo yung mga leon at tayo pupunta dyan sa dagat, yayariin talaga tayo ng mga yan. Isipin mo si Paduano. Police, general, pinakukulong. Yung convicted child abuser, nagpapakulong pa. Teritoryo nila eh. Kaya nga anong hamon ni Topacio? Oy, ikaw Dan Fernandez, magsalita ka. Oy, ikaw yung mga Congress, magsalita kayo. Huwag dyan na meron kayong immunity. Harapin nyo ako kung saan kayo walang... Matapang to mga to may immunity eh. Di ba? Kumbaga doon sa mga matatapang, may baril kasi. Pag hinamo mo suntukan, wala na. O, di ba? Ganyan tong mga ito. Case, no? Para lang mahinto yung investigation at yung committee hearings ng TRICOM. Ako, ito. Mali ka ron ng explanation, Barbers. Alam mo, hindi mo pwedeng tawaging naduwag yung mga vloggers na nagdemanda. Hindi po ako kasama doon sa nagdemanda, excuse me po. Pero para sa akin, hindi mo sila pwedeng tawaging natakot. Patas nga sila eh. Buti kung hinamong kanila doon sa kanilang channel, dito tayo mag-usap sa channel ko. Hindi naman ganun eh. Sa korte. Dapat nga kayo, Barbers, kung kayo'y may ebidensya, na kami ay narco vloggers. Anong ibig sabihin ng narco vloggers? Pogo vloggers. Kami ay sumusuporta sa mga adik. Ang pera namin ay galing sa drug lords. Ang pera namin ay galing sa pogo. Ang pera namin ay galing sa sugal. Kung may ebidensya kayong ganun, dapat nga hindi ka na nagsasalita. Dapat dinemanda nyo na kami. Kasi mas malaki pananagutan namin sa taong bayan kaysa yung in aid of legislation ninyo. Kasi pag sila nagpaimbita, wala naman silang karapatang manghusga sa vloggers. Ang naaayon sa batas, mag-iimbita lang sila ng resource person para makagawa sila ng batas. Ang problema sa mga ito, inaabuso ang kapangyarihan. Mang-iimbita tapos ng resource person tapos sisigaw-sigawan nila doon. Magga-grandstanding sila doon, ihahara sa mga vloggers. Dapat nga natutuwa kayo, dapat nga nagdidemanda kayo sa mga vloggers na yan. Kung sa tingin ninyo may ebidensya kayo na ang pera nila, or kasama, ako tingin ko'y kasama dyan eh. Oo. Kung ang pera namin galing sa drugs at galing sa sugal, but we will challenge you and your Quadcom team to drug test. Hindi kami, ang pera namin hindi galing sa droga. Hindi kami addict. Sasabihin namin sa iyo ng tapat. Walang malapit na vlogger kay PRRD na may bahid droga. Matapang po kami dyan.
Anytime, magkahamunan, drug test tayong lahat. Alam mo kung ba't ganyan ang sagot mo? Wala kayong ebidensya. Pagdating sa korte, hindi yung title mo hahanapin. Hindi yung lakas ng sigaw mo o lakas ng sigaw ni Paduano o lakas ng sigaw ng mga kakampi mo. Hindi ka pwedeng tumago sa kakampi mo. Walang lakasan ng sigaw doon. Ang labanan sa korte, ebidensya. Hindi yung posisyon mo. Hindi mo pwedeng sabi, ay! Congressman ako. Hindi. Patingin ng ebidensya. Asa ng ebidensya mo na kami ay narco-vloggers? Hindi ka pwedeng tatago kay Paduano. Hindi po pwede yun. Ang hihingin sa'yo ng ano? Ebidensya mo. Hindi po pwedeng magsasalita para sa'yo si Paduano. Hindi pwedeng magsasalita para sa'yo si Ortega. Ebidensya. Kaya po takot itong mga ito sa korte. Iba na labanan dun. Hindi sila congressman dun. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded by these pogo vloggers and these narco vloggers. Ayun, inamin niya. Okay, eto mga vloggers na ito, hindi ko pinangalanan. Oo, tinawag ko silang narco vloggers at eto mga nagfi-fake news na ito, tinawag ko silang pogo vloggers. Hindi mo pinangalanan. Pero inimbita mo. May pangalan po yung imbitasyon. Yung imbitasyon lumabas sa media. May pangalan. Hindi mo binanggit galing sa bunganga mo. Pero meron kayong pinadalahan. Meron kayong inimbita. So sino pa yung inimbita mo? Eh di ba sabi mo yung mga iniimbitahan mo ay seems to be pogo vloggers? Narco vloggers. Huwag ka sa media magpaliwanag. Sa korte ka magpaliwanag. Eh ang problema kasi hahanap na naman tayo ng kakampi. Ako napakalaki ng tiwala ko sa korte. Hindi yan kayang suhulan. Doon kayo I magpaliwanag. did not name names. Binubuo ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatandaang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema. Hindi dapat lang ako ha. Hindi talaga sila dapat dumulog dyan. Hindi naman nag-aantay ng sagot itong mga ipokritong mga congressman na ito. Hindi sagot ang gusto niyan. Gusto niyan harassing kayo, huminto na kayo ng kakabanat. Kung tingin ninyo fake news kami, idemanda nyo. We will see you in court. Ganun lang. Para ipatigil ito. We still need more, no? Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila, no? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platforms at hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Bukod kay Barbers, Hindi po pwede yun. Ito papalusot pa in aid of legislation. Hindi po pwede. Ang daming fake news dyan. Mga walang muka. Nagbablog. Di ba? Bakit yung mga kakampi ni Duterte ang binabanatan nyo? Puro kakampi ni Duterte yun eh. Ikaw naman, naglolokohan pa ba naman tayo? Ginagawa mo naman tanga. Ito mahirap sa mga politiko. Nakakala nila, kaya nilang gawing tanga mga Pilipino. Nako. inuweltahan din ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang fake news na hindi raw Sige, kumampi ka pa. ang daily subsistence allowance ng mga sundalo. Git niya, hindi dapat maapektuhan ng mga sundalo sa fake news at ang pondo ay secured at maibibigay. Dito mo sila, nagkakampi-kampi na. Alam mo, meron ako nabalitaan na ito yung mga ito. Okay, hindi ko nasasabihin kung sino, pero kumakalat na po ito. Kumakalat na po.
at umiikot na po to sa GC, no? Eh, kayo na lang ang mag-confirm kung totoo to hindi. Eh, sila ay nagpapanik na. No? Kasi si Kimbo, pinapatawag na. Si Tamba, idinimanda na. Eh, ang tapang nito lahat galing kay kay speaker. At alam nila, as early as now, maraming kakaharaping demanda si Tamba. They know it. Itanggi man nila yan, they know it, na maliligo po ng demanda. Ito si Martin Romualdez. Nagkataon lang na sila ay nakaposisyon ngayon. Pero ang tanong, hanggang kailan sila dyan? Bababa at bababa din sila. Whether you like it or not, whether they like it or not, uupo at uupong Vice President si BP Sara. Kaya nga pinipigilan si BP Sara hanggang ngayon pinai-impeach eh. Pero mukhang malabo na. At ang taong bayan talagang gustong straight PDP. Eh malilintikan po sila dyan. No? Kung ngayon nakaupo sila, naliligo na sila ng demanda, sunod-sunod na. May kaso pang abulin dito kay Tamba. Kaya ang balita natin, itong mga ito nagpapanik na. So hahanap na naman sila ng butas. Ganyan ang style nitong mga ito eh. Maghahanap na naman ng butas sa mga vloggers, no? Pero ilan po ang vloggers? Sige, idemanda mo dyan isa, dalawa, tatlo. Sa tingin mo, pag dinimanda mo yung tatlo, yung 30 hindi mag-iingay? O, idemanda mo yung 30 na vloggers. Sa tingin nyo, hindi mag-iingay yung 300? Ang katotohanan ay laging lalabas. Pilit man nilang itatago, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabi nga, ang susunod dyan, pabubuksan pa. Kasi mayroon tayong naririnig na yung iba nabaon sa utang dahil pambili ng bag. Ganong kamahal ang mga pag-aari nitong mga ito. Di umano. So antayin natin. Tandaan po ninyo ang mga DDS vloggers. Ito, hindi ko po binubuhat ang sarili ko. Tandaan nyo lagi ito. Huwag nyo na akong isali kasi magmumukhang nagbubuhat tayo ng bangko. Pero, karamihan ng DDS vloggers, ito. Ilayo mo sila doon sa mga vloggers na nagkaroon lang ng clickbait at nagkaroon lang ng cellphone, vlogger na. Hindi po magaling sa research yan. Abangan ninyo. Lalabas lahat ang baho ng mga ito.